Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-15 kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ginoong Pasta. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Dinalaw ni Isagani si Ginoong Pasta na isa sa mga pinakamatalinong abogado sa Maynila. Si Ginoong Pasta ay madalas konsultahin ng mga pari sa kanilang mga suliranin, kaya't siya ay may malaking impluensya. Nang makapasok na si Isagani sa opisina pagkatapos ng mahabang paghihintay sa dami ng mga kliyente, hindi siya pinansin agad ng abogado at nagpatuloy ito sa pagsusulat. Nang matapos si Ginoong Pasta sa kanyang pagsusulat, sila ay nagsimulang mag-usap at inilahad ni Isagani ang layunin ng mga estudyante na humihingi ng suporta mula kay Ginoong Pasta ukol sa kanilang petisyon para sa pagtuturo ng wikang Kastila. Nilinaw ni Isagani na nais lamang nilang humingi ng gabay mula kay Ginoong Pasta sakaling konsultahin siya ni Don Custodio. Ngunit kahit pakinggan ni Ginoong Pasta si Isagani, hindi ito nagpakita ng interes na makialam sa usapin. Sinubukan ni Ginoong Pasta na lituhin si Isagani gamit ang mga paligoy-ligoy na paliwanag tungkol sa mga batas, mga kautusan at mga dekreto. Ipinakita ni Ginoong Pasta na tila delikado para sa isang tulad niya ang makialam dahil marami siyang interes na dapat protektahan. Sinasabi niyang mahal niya ang bayan ngunit may mga limitasyon ang kanyang pakikilahok. Nagpahayag si Isagani ng kanyang pananaw na ang mga gobyerno ay dapat nakikinig sa kanilang mga mamamayan dahil sila ang higit na nakakaalam ng kanilang pangangailangan. Ngunit sa kabila ng mga argumento ni Isagani, nanatiling matigas si Ginoong Pasta at patuloy niyang pinangangatwiranan na ang gobyerno ay dapat pabayaan na gawin ang kanilang tungkulin nang walang impluwensya mula sa labas. Sa huli, ipinayo ni Ginoong Pasta kay Isagani na iwasan ang makialam sa mga isyong pampubliko at ipinatutungkol niya ang kanyang buhay na nakasentro sa sarili bilang isang magandang halimbawa ng tagumpay. Hinihikayat niya si Isagani na mag-asawa ng mayaman at relihiyosang babae, mag-practice ng medisina at huwag makialam sa mga isyong pambansa. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpaalam si Isagani ng may lungkot dahil sa pananaw ng abogado. Naiwan si Ginoong Pasta na nagmumuni-muni at naalala ang kanyang kabataan, kung saan ninais din niyang maglingkod sa bayan. Ngunit napagtanto niyang hindi ito praktikal at mas pinili ang sarili niyang kapakinabangan. Sa bandang huli, ipinakita ni Ginoong Pasta ang pagkapit niya sa katotohanang sinasandalan ng sistema, na bawat bansa ay may kanya-kanyang pamantayan at hindi lahat ng idealismo ay kayang isabuhay. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Dumalaw si Isagani kay Ginoong Pasta upang humingi ng suporta para sa petisyon ng mga estudyante na nagtutulak sa pagtuturo ng wikang Kastila sa paaralan. Matapos maghintay, nilahad ni Isagani ang layunin ng mga estudyante, ngunit si Ginoong Pasta ay hindi agad nagpakita ng interes at nagbigay ng mga paligoy-ligoy na paliwanag upang iwasang makialam. Sinubukan ni Isagani na ipaliwanag na ang gobyerno ay dapat nakikinig sa mga mamamayan, ngunit matigas si Ginoong Pasta at iginiit na dapat pabayaan ng gobyerno na magdesisyon ng walang impluwensya. Payo ni Ginoong Pasta kay Isagani na iwasan ang makialam sa mga isyong pambansa, magpakasaya sa kanyang personal na buhay at mag-asawa ng mayaman upang maging matagumpay. Pag-alis ni Isagani, naiwan si Ginoong Pasta na nagmumuni-muni, inaalala ang kanyang kabataan at ang mga pangarap na maglingkod sa bayan na kanyang isinantabi dahil sa praktikalidad at sariling interes. Mga mahahalagang tauhan. Isagani, isang estudyante na nangunguna sa petisyon para sa pagtuturo ng wikang Kastila. Siya ang pangunahing karakter na nagpunta kay Ginoong Pasta upang humingi ng suporta para sa kanilang layunin. Ginoong Pasta, isang kilalang abogado sa Maynila na madalas konsultahin ng mga pari sa kanilang mga suliranin. Siya ay matalino, ngunit mas pinipiling huwag makialam sa mga isyong pampubliko upang maprotektahan ang kanyang mga interes.
Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa opisina ni Ginoong Pasta sa Maynila. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Bufete, tanggapan o opisina ng abogado. Konsultahin, hingan ng payo o opinyon, karaniwang sa isang eksperto. Petition, isang formal na kahilingan na may lagda ng maraming tao upang humiling ng pagbabago o aksyon mula sa pamahalaan o isang autoridad. Pangangatwiran, ang proseso ng pagbibigay ng mga dahilan o paliwanag upang suportahan ang isang argumento o pananaw. Praktikalidad, pagtingin o pagdedesisyon base sa kung ano ang kapaki-pakinabang at maaaring magdulot ng kaginhawahan sa halip na idealismo o prinsipyo. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ipinakita ni Ginoong Pasta na sa kabila ng kanyang katalinuhan at impluensya, pinili niyang huwag makialam sa mga isyong pampubliko dahil sa takot na masaktan ang kanyang sariling interes. Ang kanyang pag-iwas ay nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa kapwa at sa bayan, isang ugali na hindi nakakatulong sa pag-unlad ng lipunan. Si Isagani, sa kabila ng mga pagsubok at panghihikayat ni Ginoong Pasta na huwag nang makialam, ay nanatiling matatag sa kanyang layunin na ipaglaban ang kapakanan ng mga estudyante at ng bayan. Ipinapakita rito ang kahalagahan ng paninindigan at tapang ng kabataan na ipaglaban ang tama. Sa huling bahagi ng kabanata, napagtanto ni Ginoong Pasta na bagamat siya'y naging matagumpay sa sariling kapakanan, mayroon pa ring pagsisisi sa kanyang hindi pagtulong sa bayan noong siya'y mas bata pa. Ang aral dito ay hindi lamang sa pansariling kapakinabangan dapat ituon ang buhay, kundi pati na rin sa paglingkod sa kapwa at sa bayan. At diyan nagtatapos ang 15 kabanata ng El Filibusterismo, Ginoong Pasta. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.